Sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Visayas, may isang alamat na hindi madaling mapawi. Isang kwento tungkol sa isang matandang albularyo na naging bangungot ng mga mangkukulam. Hindi siya santo, hindi rin siya masama, pero isa siyang nilalang na kaya mong hanapin kapag ang kaluluwa mo ay kinakaladkad na ng dilim. Tatang Ben, iyon ang tawag sa kaniya ng buong bayan. Isang tahimik na matanda na nakatira sa paanan ng bundok, sa loob ng gubat na walang nakakapasok. Araw-araw, nakikita siyang bitbit ang kaniyang supot ng mga dahon, ugat at mga pinatuyong hayop. Walang anak, walang asawa, pero minsan sa tuwing may isang batang biglang nagkakasakit o isang baka na namamatay ng walang dahilan, tanging si Tatang Ben lang ang tinatawag ng buong baryo. Hindi siya ngumingiti, hindi rin siya nagtatanong. Ang mga mata niya parang palaging alam ang hindi dapat malaman. Isang gabi ng Oktubre, may batang babae na biglang nawala sa gitna ng bahay nila. Ang pangalan niya ay Elsa. Ayon sa kanyang ina, naglaro raw ito sa likod ng paaralan at nakakita ng isang maliit na kahon sa ilalim ng puno. Sa loob nito ay may pulang sinulid, buto ng ibon at hibla ng buhok. Pag uwi niya, nag-iba ang kilos ng bata. Hindi na kumikibo, tumatayo sa gitna ng gabi, nakangiti habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan, may sugat na sa likod, parang sinusulatan gamit ang pako. Nagpa siya ang ina na puntahan si Tatang Ben. Dumating si Tatang Ben sa bahay. Tahimik lang siyang naupo sa tabi ng bata. Wala siyang dalang gamot, tumingin lang siya, matagal, tahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi niya, "Hindi siya nag-iisa. May sumusunod sa kanya." Tinignan niya ang ina at marahan niyang sinabi, "May kumuha sa anino niya. Isa sa kanila, ang babaeng may pulang mata." Gabi ng ikatlong araw, bumalik si Tatang Ben sa bahay ng bata. Pero bago siya makapasok, may 3 itim na ibon ang biglang bumaksak sa harapan niya. Patay. Tumigil siya, tumingin sa langit, saka niya binigkas ang mga salitang, "Kung lumaban kayo gamit ang itim, huwag kayong magtataka kung puti ang kikitil sa inyo." Sa loob ng bahay, umiiyak si Elsa. Pero hindi siya umiiyak bilang bata. Ang boses niya ay matanda at garalgal. "Umalis ka dito, Benedicto. Hindi mo alam ang nilalabanan mo." Ngunit hindi natinag si Tatang Ben. Lumapit siya sa bata at saka siya nagsalita. "Ako lang ang natitirang albularyo na may dugo ng mga tagabantay. Alam ko kung sino ka at alam ko kung paano ka tapusin." Mula sa gabing iyon, 3 mangkukulam ang biglang namatay sa magkakahiwalay na lugar. Ang isa, natagpuan sa kanilang bahay, nakanganga, may buhangin sa loob ng bibig. Ang isa, nalunod sa balon na wala namang tubig. Ang pangatlo, biglang nawala sa gitna ng dasal sa kanilang panggabing ritual. Walang ebidensya, walang nakakita, pero may mga saksi na nakarinig sa isang pangalan, Benedicto. Sa mga uling araw ng Setyembre, may isa na namang nagtangkang kulamin si Tatang Ben. Ang katawan niya ay nilagnat ng 3 araw, hindi makapagsalita. Pero sa ika-4 na araw, gumising siya muli at ang mangkukulam na dumaan sa kanyang gubat, natagpuan na lang na puno ng sugat ang katawan, parang tinusok ng daan-dahang karayom. Ngunit isang gabi, sa mismong bakuran ng albularyo, may isang babae ang nagpakita. Hindi siya ordinaryo. Ang pangalan niya Salome, ang sinasabing pinuno ng mga natitirang mangkukulam sa 4 na bundok ng silangan. Naglakad siya papalapit kay Tatang Ben, na nooy ay naglalagay ng mga dahon sa apoy. "Bakit mo kami nililipol, Benedicto? Hindi mo ba alam? Kapwa mo kami." Tahimik si Tatang Ben. Tumingin siya sa mga mata ng babae at ang sagot niya, "Hindi ko kayo kapwa. Ang totoo, ako ang ipinadala para tapusin kayo." 3 taon ang lumipas mula nang huling makita si Tatang Ben. Ang mga tao sa baryo ng San Roque ay bumalik na sa tahimik na pamumuhay. Wala nang biglaang pagkakasakit, wala na ring nawawalang mga hayop o batang sinasapian. Ngunit isang gabi ng Hulyo, may isang bulalakaw na bumaksak sa gitna ng kagubatan. Ang kalangitan ay nagdilim, kahit 10 oras ng araw, at kinabukasan, 3 bakas ng paa ang natagpuan sa palayan, malalaki at paatras ang hakbang. Sa bayan ng Santa Isabel, may isang bagong albularyo na nakilala sa pangalang Mang Elias.
Hindi siya katulad ni Tatang Ben, madaldal, palatawa, ngunit may mas malalim siyang sikreto. Ayon sa mga chismis, kaya niya raw gamutin ang patay. Isang gabi, may batang lalaki na nalunod sa ilog. Dinala kay Mang Elias. Pagkatapos ng 3 oras, nakita raw itong huminga. Pero mula noon, iba na ang bata, tahimik, nakangiti lang, at tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig siyang bumubulong habang nakatitig sa dingding. Boses ng bata, "Salome! Salome! Bumalik ka na!" Isang ulat ng maramihang pagkawala ng mga alagang hayop ang ipinaabot sa barangay hall ng Sitio Libis, isang liblib ng komunidad sa Nueva Ecija. Sa loob ng 2 linggo, umabot sa mahigit 30 kaso ng pagkawala. Manok, kambing, baboy. Lahat tila naglaho na lang. Walang bakas ng dugo, walang putol, pero may iisang iniwang palatandaan. Isang simbolo, isang bilog na may 5 tuldok, eksaktong katulad ng marka na natagpuan sa bangkay ni Tatang Ben. Isang gabi, isang binatang tanod na si Arnel ang nagbabantay sa kalsada nang may napansin siyang gumagalaw sa palayan. Ayon kay Arnel, Akala ko tao, pero nang sinundan ko, biglang nawala. Paglingon ko sa likod ko, nasa likod ko na, walang mata, parang usok pero may mukha. Natagpuan si Arnel makalipas ng 3 araw. Tahimik na lang, nakatitig sa kisame, hindi na nakakapagsalita. Sa kanyang kaliwang palad, natagpuan ang simbolo ng bilog at 5 tuldok. Ayon sa mga opisyal na tala ng barangay, ipinatawag ang isang lokal na paranormal investigator na si Aling Gracela, dating albularyo rin at tagasunod ni Tatang Ben noong 1970s. Ayon kay Aling Gracela, Hindi na ito ang mga multo, hindi rin lamang kulam. Ang tawag sa kanila sa lumang kasulatan, sinasaniban ng kadiliman, at ang marka nila ay sinyalis na bukas na naman ang ikalamang pintuan. pero gabi-gabi, mas maraming naririnig na bulong sa mga bubungan. April 2, 2019, 3 bangkay ang natagpuan sa loob ng lumang kapilya sa Sitio Libis. Lahat nakapila, nakaluhod at tila may sinusumpang hindi nakikita. Sa kanilang mga leeg may nakasulat na letra T, B, E, N. Ayon sa ulat ng pulisya, hindi na pinayagang isang publiko ang larawan. Ngunit isang kuha mula sa isang retiradong photographer, may nakita silang kakaiba. Isang matandang lalaki sa sulok ng larawan, nakatingin sa kamera. Kaparehong-kapareho ang mukha ni Tatang Ben. Ngunit ayon sa record, inilibing na siya noong 1994. May 2019, isang ulat ang lumabas sa social media tungkol sa isang batang lalaki na palit-ulit na nakikita sa loob ng Simboryo, malapit sa bundok. Nakaputing sando, walang sapatos, laging nakaupo, at tuwing nilalapitan, nawawala. Ngunit sa CCTV ng isang security cam, huli siyang ngumiti sa mismong lente, saka tumuro sa kamera. Kinabukasan, namatay ang gwardiya sa stroke. Wala siyang medical na kondisyon. Isang cassette tape ang natagpuan sa lumang bahay ni Tatang Ben. Ayon sa audio, Kung ito pinapakinggan mo, ibig sabihin bumalik sila. Huwag mo silang labanan gamit ang dahas. Hanapin mo ang bata. Siya ang bagong tagabantay. Pero kapag nahuli siya ng mga anyong walang mukha, wala na. Tapos na ang lahat. Noong Hunyo 2019, may 5 matanda mula sa Karatig Baryo ang biglang nawala. Lahat sila'y dating kasapi ng kilalang grupo na mangkukulam sa dekada 70. Pinaniniwalaang natalo ni Tatang Ben noon sa tinatawag ng paglalagablab sa bukid. Ngunit ngayon, sila raw ay bumalik at hindi na sila tao. Sa isang hindi pinangalanang saksi, Nakita ko sila. Lahat puti ang mata, pero parang hinahabol nila ang isang bata. Sigaw ng sigaw, Benedicto! Benedicto! Nobyembre 2019, tumigil ang araw sa Sitio Libis literal. Ayon sa mga residente, kahit alas 12 ng tanghali, madilim pa rin. Ilang hayop ang nagkandamatay, may mga batang nangisay at isang batang lalaking edad 8 ang biglang nawala. Pangalan niya Benji. Isinilang siya sa mismong araw ng pagkamatay ni Tatang Ben. May marka siya sa kaliwang braso, isang bilog, 5 tuldok. Hanggang ngayon hindi pa rin matukoy ng otoridad kung anong tunay na nangyari sa Sitio Libis noong taong iyon. Walang opisyal na kaso, walang ulat sa media, lahat ng testigo tahimik. Iilan ang lumipat, iilan ang nawala. Pero sa panahong ito ng internet,
may iisang larawan na kumalat sa forum ng mga paranormal investigator. Larawan ng batang si Benji, nakangiti sa harap ng lumang simbahan. Sa likod niya nakatayo si Tatang Ben. At kung lalakihan ang larawan, may isa pang nilalang sa kaliwang sulok. Walang mukha, itim ang katawan at tila gumagapang papalapit. December 2019, eksaktong isang buwan ang lumipas mula nang misteryosong mawala ang batang si Benji sa Sitio Libis. Isang matahimik na barangay sa gilid ng kagubatan. Walang iniwang bakas, walang nakakita, mistulang nilamon ng lupa ang bata. Gabi noon, malakas ang ulan. Habang ang mga tanod ay nagsusugal sa loob ng barangay hall, biglang bumukas ang pinto ng may kalabog. Pumasok ang isang matandang babae, basang-basa. Tumutulo ang tubig sa laylayan ng kanyang lumang duster at nanginginig sa ginaw. Nakita ko siya, yung bata, si Benji, kasama yung matanda. Nandun sila sa ilalim ng simbahan. Pero hindi na siya bata. Tahimik ang lahat. Wala ni isang kumibo. Ang ilan napatingin lang sa isa't isa habang ang iba'y dumampot ng tuwalya para ibigay sa matanda. Pero bago pa siya mapatigil sa kakasambit, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Kinabukasan, sa mismong araw na sumunod, may natagpo ang bangkay sa ilalim ng tulay. Malapit sa ilog na kadalasay pinaglalaroan ng mga bata tuwing tag-init. Ang katawan ng isang batandang lalaki, payapa ang posisyon nito. Tila natutulog lang sa malamig na putik. Wala itong kahit anong sugat, walang sinyalis ng sakal o pananakit. Pero ang kanyang mga mata wala na. Puting kaliskis na lang ang naiwan. Waring binulag ng isang bagay na hindi tao. Walang nakakaalam kung sino siya, walang gustong magsalita. At simula noon, walang gustong dumaan sa ilalim ng tulay. Ilang araw na lang bago magpasko, ang hangin sa Sitio Libis ay malamig. At ang langit ay laging madilim, tila laging uulan pero hindi bumubuhos. Sa ganitong panahon, isang batang lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng bakuran ni Aling Gracela. Hubad ang paa, putik-putik ang suot, basa ang buhok at damit na para bang ilang araw siyang gumapang sa gubat. Ang kanyang balat nangingitim na parang kinulayan ng abo at ang mga mata hindi umiiyak pero puno ng takot. Si Benji, ang batang akala ng lahat ay patay na. Tahimik siyang tumayo sa may gate, hindi kumikibo. Nang marinig ni Aling Gracela ang tahol ng aso, siya'y lumabas para tignan kung ano ang kaguluhan. Pagbukas niya ng pinto, napaatras siya sa gulat. Benji, iho, ikaw ba talaga yan? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Saan ka nang galing? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang payat mo na, ang dumi-dumi mo. At yung mga mata mo. Benji anak, sabihin mo nga sa akin, saan ka ng isang buwan? Sino ang kasama mo? Bakit may dugo sa braso mo? At yung hamok mo, ano yan? Hindi agad sumugot si Benji. Daan-daan niyang inangat ang kanyang kanang kamay at doon nakita ni Aling Gracela ang isang luma, itim at tila sunog na anting-anting. Nakakabit ito sa isang kupas na pulang tali. Ang hugis nito ay bilog. Pero may ukit na tila mukha ng isang matandang lalaki na nakangisi. Ayon kay Benji, ang anting-anting na iyon ay pag-aari raw ni Tatang Ben, isang matandang ermitanyo na matagal nang pinaniniwalaang nawala sa ilalim ng simbahan. Nang mapansin ni Aling Gracela ang anting-anting, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Parang may humawak sa kanyang balikat. Parang may nakapasid sa kanilang dalawa mula sa likod ng mga punong kahoy. Tumingin si Benji sa kanyang lola. Hindi na siya nanginginig pero ang kanyang boses ay malamig at halos pabulong. Nakita ko siya, Lola. Si Tatang Ben. Pero hindi na siya tulad ng dati. Galit na siya. Galit na galit. At mula sa gabing iyon, nagsimula muling mapuno ang takot sa Sitio Libis. Hindi dahil sa pagbabalik ni Benji, kundi dahil may mas matandang nilalang ang sumunod sa kanila mula sa dilim. April 2020, sa ikalawang pagkakataon, naging pula na naman ang buwan sa Sitio Libis. At gaya ng sabi ng matatanda, ito raw ay palatandaan na ang mga lumang espiritu ay bumabangon muli upang humusga. At sa tapat ng simbahan, may isang batang nakaupo, madungis, maputla at nakatitig sa pulang langit. Hindi siya gumagalaw, walang takot, walang galit, tahimik. At mula sa kanyang bibig, isang bulong. Tapos na. At magsisimula ulit.
May isang residente na nagtangkang kausapin siya sa tapat ng simbahan. Isang matandang residente ang dahan-dahang lumapit sa batang nakaupo sa ilalim ng puno ng nara. Iho, gabi na. Anong ginagawa mo riyan mag-isa? Anong pangalan mo? Anak ka ba ni Aling Gracela? Ang bata ay nakatingin lang sa langit, hindi gumagalaw, tahimik, tila walang naririnig. Hanggang sa dahan-dahan itong tumingin sa matanda, may tinig na hindi mo matukoy kung inosente o mapanganib. Hindi na rin ako anak ni Gracela, hindi na ako bata. Tumayo si Benji, tumitig ng direkta sa mata ng matanda. Napansin ng residente na tila masyadong madilim ang mga mata ni Benji, halos wala ng puti. Ako ang bagong tagabantay. Ang residente ay napaatras, nanginginig sa takot. Napansin niya ang anino ni Benji ay tila hindi umaayon sa liwanag ng buwan, kundi tila may sarili itong galaw. Diyos ko! Si Benji ay muling umupo, tahimik, tila nagbabantay muli. Ngayon taong 2025, halos wala nang nakatira sa Sitio Libis. Iilan na lang ang natira. Karamihan ay matatanda na't ayaw umalis. Pero karamihan sa kanila, tahimik na lang. Dahil tuwing sumasapit ang gabi ng Hunyo, may iisang alingaw-ngaw ang bumabalik sa hangin. Isang pamilyar na tinig ng bata. Nandito lang ako. Nagbabantay. April 29, 2025, muling nabalot ng takot ang Sitio Libis nang matagpo ang nakahandusay sa gitna ng kalsada ang isang buntis na babae. Walang malay, duguan ang tiyan at tahimik ang paligid. Ang sugat sa bandang puson ay hindi lamang simpleng pilay. Ang kanyang sariling dugo ang ginamit para iguhit sa simentadong kalsada ang isang nakakakilabot na simbolo. Sa kaliwa, isang malapantang na mata. Nilikha mula sa malamlam na bakas ng pulang likido. Sa kanan, isang araw. Ngunit hindi masigla at nagliliwanag. Baligtad ang sinag. Mistulang nakatungangat na mamaga. At sa gitna ng dalawang imaheng ito, isang maliit na letter B. Malinaw at kubli sa gitara ng dugo na tila'y bumabantay sa hangin. Isang mata, isang araw, at sa gitna isang tuldok at letter B. Nagbalik si Benji, ngunit hindi na siya ang dating tahimik na bata. Ngayon dala niya ang buong kaalaman ni Tatang Ben at higit pa, dala niya rin ang panganib at isang lalaking nakaputi. Maputi ang buhok, may maitim na itim sa ilalim ng mata, parang uling. Siya raw ang Panginoon ng itim na lihim, ang pinuno ng kulto. At may iisang layunin, buksan ang lagusan ng impyerno sa ilalim ng Sitio Libis. Si Ka Apolinario, isang dating albularyo na itinakwil ni Tatang Ben noon pa mang 1970s. Dahil sa labis na paggamit ng itim na mahika, pinalaya siya mula sa samahan ng mga tagabantay. Ngunit bumalik siya at bumuo ng sariling kulto, ang aninong walang pangalan. Kayong mga tagapagbantay, puro kayo ilaw, pero sa dulo, ang dilim pa rin ang uuwi sa lahat. Sa ika-3 ng Mayo, eksaktong 3:33 AM, nagsimula ang laban. Sa gitna ng gubat, sa harap ng punong nara, nagtapat sina Benji at Ka Apolinario. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay tumili, ang mga anino ay tila nabubuhay sa paligid. Ibinigay ng ama mo ang kanyang katawan para sa liwanag. Ikaw naman, ibibigay mo sa dilim. Hindi ako katulad ninyo, at lalong hindi ako katulad mo. Isang itim na apoy ang binuga ni Ka Apolinario mula sa kanyang palad. Tinamaan si Benji sa balikat. Tumilapon siya, tumama sa puno, duguan. Ngunit hindi siya bumaksak, tumayo siya, dahan-dahan, at mula sa kanyang dibdib, inilabas niya ang huling anting-anting ni Tatang Ben, ang buntong liwanag. Nagpantay ang lupa, nagdiwanag ang paligid. Pilit pinasok ni Ka Apolinario ang isipan ni Benji. Ipinakita sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ina, ang pagsabog ng bahay nila, ang pag-iwan sa kanya. Anak, ikaw ang wakas, at ikaw rin ang simula. Ibigay mo ang liwanag. Hindi ako natatakot sa dilim. Itinusok ni Benji ang anting-anting sa gitna ng noo ni Ka Apolinario. Sumigaw ito. Pumuti ang balat, nagbihab ang katawan, at sa isang iglap naging abo. Ngunit may kabayaran ang lahat. Habang naglalaho ang kulto, unti-unting bumigat ang katawan ni Benji. Nanghina ang kanyang mga mata, at unti-unting nagsimulang lumabas ang itim sa kanyang mga ugat. Kung may kailangan manatili para magbantay, ako na lang.
Tumalikod siya, pumasok sa kagubatan at sa uling pagkakataon, narinig ng buong Sitio Libis ang malakas na dagundong, parang may pinto na isinara magpakailanman. Ngayon taon 2025, wala ng kulto, tahimik muli ang Sitio Libis. May mga bata nang naglalaro, may mga taong bumabalik, ngunit sa gitna ng punong nara, may isang ukit sa puno, 3 letra, BEN. At sa tuwing sasapit ang ika-3 ng Mayo, tuwing 3:33 AM, may sidag ng liwanag na bumababa mula sa langit, tumatama sa puno, at sa ilalim nito, may batang lalaki na nakaupo, nakangiti, tahimik. Ang kwento ni Tatang Ben ay tapos na, ngunit ang bantay ay hindi kailanman natutulog. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa isang madilim na paglalakbay. Isa na namang kwento ng kababalaghan at katatakutan ang ating nasaksiyan. Ako po si Abel, ang inyong tagapagsalaysay dito sa Takip Silim Files. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, sa susunod na sindak. Magkita-kita ulit tayo mga katakip silim. Paalam at huwag kalimutang, huwag kang lilingon.